Sorry. Kanina pa ba kayo? So, alam niyo ba kung paano nagkaroon ng MILF sa Mindanao? Kung hindi niyo pa alam, tara at ating alamin. Paano nga ba nagkaroon ng MNLF sa Mindanao? Tungkulin ng sanaysay na ito na iposisyon ang kontemporaryong kasaysayan at karanasan ng mamamayang Bangsamoro sa Pilipinas bilang mahalagang bahagi ng karanasan at kasaysayan ng sambayanang Pilipino na dumanas at naging biktima ng diktadurang Marcos. Sapagkat hindi lamang karaniwang lumipas na presidente si Marcos, ang kanyang diktadura na kanyang binihisan ng Martial Law Declaration, Proclamation 1081, ay karumal-dumal na pag-atake lalo na sa mga kapatid nating Muslim o Bangsamoro na tinulak sa pader na lumaban at mag-armas bilang pagdepensa sa kanilang mga komunidad sa Mindanao. Dahil sa tindi ng karahasan at pang-aapi laban sa kanila, nagtaguyod ng revolusyonaryong kilusan ang mga Moro para sa pagpapasya sa sarili at gayon din ng pagbaklas nila sa mabagsik, marahas at mapang-aping sistemang itinaguyod ng diktadurang Marcos. Kung sa mga maraming sinulat ng kasaysayan ng Pilipinas ay binaliwala at inatsepwera ang Bangsamoro sa mga naisulat na kaganapan at kasaysayan sa ating kapuluan noong panahon ng diktadurang Marcos mula 1972-1986, lumikha ng malaking ambag ang mamamayang Bangsamoro sa pakikibaka laban sa diktadurang Marcos at sa paghina ng diktadurang Marcos. Lalo na sa diplomatikong pagkakahiwalay dahil sa pandaigdigan na paglalantad at pagsisiwalat ng kanyang mga panunupil at kalupitan laban sa mamamayan ng ating bayan partikular na sa Mindanao. Layunin din ng artikulo na ituwid ang di pagkakasama ng Moro sa mga nailathala ukol sa kanilang malaking ambag laban sa mga naratibo kontra kolonyalismong Espanya, Amerikano at Hapon, kung saan nagbulag-bulagan ang mga dating manunulat ukol sa malaking papel ng Moro sa paglaban sa mga mananakop na dayuhan. Mababasa rito na kahit sa pakikibaka para sa demokrasya sa Pilipinas, malaki rin ang papel ng Moro sa pagdepensa ng mga komunidad sa Mindanao laban sa mapanupil na diktadurang Marcos. Bagaman magkaagapay, paralel, ito ay masasabing hiwalay na kilusan laban sa represyon at diktadura. Ang mamamayang Moro o ang Bangsamoro ay tumutukoy sa 13 etno-linguistikong grupo sa Pilipinas na yumakap sa Islam mula pa noong ika-13 siglo. Sila ang mga Tausug, Maguindanao, Maranao, Yakan, Iranon, Samal, Sangil, Badjao, Jamamapun, Kalagan, Kalibugan, Palawani at Molbog. Tinatayang 10 to 14% ng 102 milyong Pilipino ay Bangsamoro, Moro, Lumad at Kristiyano, na bumubuo ng 20% populasyon ng Mindanao. Ang Mindanao, na ikalawang pinakamalaking isla ng Pilipinas at isa sa mga pinakamayaman sa likas yaman ng bansa, ay tirahan din ng mga pinakamahirap na Moro at mga katutubong mamamayang Lumad. Ang mamamayang Moro ay makikita sa gitnang Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Ang karamihan sa mamamayang Moro ay mga magsasaka na nabubuhay sa pagsasaka at pangingisda. Ang kanilang pananampalataya sa Islam ang nagbigay ng kakaibang karakter at konteksto na iba sa mga katutubong mamamayan. Ang terminong Moro ay masama at derogatoryong tukoy ng mga Kastilang mananakop sa mga grupong Muslim na lumaban sa kolonisasyon ng Kastila at Kristyanismo. Ito rin ay naging termino sa nagpapatuloy na pakikibaka laban sa kolonisasyon, diskriminasyong institusyonal at pang-aapi ng Estado. Bukod sa inagawa ang mga kolonyalistang dayuhan at ng itinatag na republika, inagaw at inangkin ang kanilang mga namanang lupaing ancestral, dala-dala ng mga land grabber ang mga titulo ng pag-aari na ginawa sa Maynila.